Noong unang bahagi ng mga taong 2000s, kapag binuksan mo ang iyong telebisyon, siguradong makikita mo ang isang lalaki na matangkad, maayos manamit at napakahusay magsalita. Siya si Paulo Bediones, ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na host at news anchor sa kasaysayan ng Philippine media. Mula sa mga reality show na puno ng aksyon hanggang sa pagbabasa ng pinakaseryosong balita sa gabi, nakuha niya ang buong tiwala ng mga Pilipino dahil sa kanyang talino at malinis na imahe. Nagtapos siya bilang Dean's Lister sa Ateneo de Manila University, kaya naman ang tingin sa kanya ng marami ay isang perpektong ehemplo ng tagumpay. Pero sa gitna ng rurok ng kanyang kasikatan, isang malaking dagok ang dumating na hindi lang sumira sa kanyang pangalan, kundi tuluyang nagpaalis sa kanya sa harap ng kamera. Bakit nga ba ang isang tinitingalang boses ng katotohanan ay biglang naglaho at ano ang naging papel ng isang kontrobersyal na video sa pagbagsak ng kanyang career? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago tayo dumating sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, dapat nating maintindihan kung gaano kalawak ang narating ni Paulo. Isinilang siya noong March 17, 1974 at lumaki sa isang pamilyang may disiplina. Bilang nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid at kamag-anak pa ng mga kilalang personalidad sa politika, bitbit niya ang isang mabigat na reputasyon mula pa noong bata siya. Hindi siya nagplano na maging sikat na host dahil nagsimula lang siya bilang isang modelo. Pero dahil sa kanyang galing sa pagdadala ng sarili, mabilis siyang napansin ng mga malalaking network. Sa GMA Network, naging mukha siya ng mga programang Extra Challenge at Survivor Philippines kung saan napatunayan niya na kaya niyang makisama sa masa at maging matatag sa anumang pagsubok. Noong taong 2009, gumawa siya ng isang desisyon na naging usap-usapan sa industriya. Lumipat siya sa TV5 para maging kanilang pangunahing news anchor. Dito natin nakita ang isang mas seryosong Paulo Bediones na nagbabalita tungkol sa mahahalagang kaganapan sa bansa. Siya ang naging simbolo ng bagong direksyon ng network pagdating sa paghahatid ng impormasyon. Ngunit sa likod ng mga mamahaling suit at maayos na hairstyle, may isang lihim na unti-unting kumakain sa kanyang katahimikan. Sa mundo ng pagbababalita, ang pinakaimportanteng hawak mo ay ang iyong kredibilidad. Kapag ang publiko ay nagsimulang magduda sa iyong pagkatao, doon na nagsisimulang gumuho ang lahat ng iyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Dumating ang July 2014, isang petsa na hinding-hindi malilimutan ng maraming netizens. Isang pribadong video ang kumalat sa internet kung saan makikita ang host kasama ang isang babae. Sa loob lamang ng ilang oras, naging laman siya ng mga usap-usapan at naging mabilis ang paghusga ng mga tao. Ang mas masakit pa rito, lumabas ang impormasyon na noon pang 2009 ay biktima na pala siya ng blackmail. 5 taon niyang dinala ang takot na baka isang araw ay lumabas ang videong ito at sirain ang lahat ng kanyang pinagtrabahuhan. Isipin niyo ang hirap na gabi-gabi kang humaharap sa milyong-milyong Pilipino para magbalita habang alam mo na may taong nagbabanta na pabagsakin ka gamit ang iyong pribadong buhay. Matapos kumalat ang videong iyon, hindi na nahimik si Paulo Bediones. Agad siyang humingi ng paumanhin, hindi dahil sa may ginawa siyang masama, kundi para sa babaeng kasama niya na nadamay sa gulo. Iginiit niya na biktima sila ng malalang paglabag sa privacy. Sa katunayan, ginamit niya ang boses niya para maging advocacy ang laban sa ganitong uri ng pambabastos. Sinabi niya na marahil ay nangyari ito sa kanya dahil siya ang may kakayahang lumaban para hindi na ito maulit sa ibang tao. Lumapit siya sa NBI para sampahan ng kaso ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng video sa ilalim ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Gusto niyang ipakita na ang pag-upload ng pribadong sandali ng iba ay isang seryosong krimen na may kaukulang kulong. Matapos kumalat ang videong iyon, hindi na nahimik si Paulo Bediones. Agad siyang humingi ng paumanhin, hindi dahil sa may ginawa siyang masama, kundi para sa babaeng kasama niya na nadamay sa gulo. Iginiit niya na biktima sila ng malalang paglabag sa privacy. Sa katunayan,
Ginamit niya ang boses niya para maging advocacy ang laban sa ganitong uri ng pambabastos. Sinabi niya na marahil ay nangyari ito sa kanya dahil siya ang may kakayahang lumaban para hindi na ito maulit sa ibang tao. Lumapit siya sa NBI para sampahan ng kaso ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng video sa ilalim ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Gusto niyang ipakita na ang pag-upload ng pribadong sandali ng iba ay isang seryosong krimen na may kaukulang kulong. Pero kahit anong tapang ang ipakita mo sa harap ng batas, hindi mo matataguan ang sakit na dulot ng panghuhusga ng publiko. Inamin ni Paulo na ang iskandalong ito ang nagdala sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nakaranas siya ng matinding depression, anxiety at mental breakdown. Sa sobrang bigat ng trauma at kahihiyan, kinailangan niyang huminto muna sa lahat para ayusin ang kanyang mental health. Sa panahong ito niya natutunan kung gaano kahalaga ang digital security at kung paano manatiling matatag sa gitna ng pambubuli ng mga tao sa internet. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatago, sinubukan niyang bumalik sa TV5 pero ramdam niya na hindi na katulad ng dati ang tingin sa kanya ng mga manonood at parang may lamat na ang tiwalang matagal niyang iningatan. Akala ng marami ay doon na matatapos ang pagsubok, pero noong February 2022, isa pang mas malaking bagyo ang sumira sa kanyang muling pagbangon. Nasangkot ang kanyang kumpanya na EI2 Technologies Incorporated sa isang malaking issue tungkol sa sahod ng mga empleyado. Mahigit 200 media workers ang nagreklamo dahil hindi sila nabayaran para sa kanilang trabaho sa DepEd TV. Umaabot sa 42 milyong piso ang halaga ng hindi nabayarang serbisyo at dahil dito, natanggal ang kanyang kumpanya sa isang proyekto na nagkakahalaga sana ng 654 milyong piso. Dahil sa laki ng issue na ito, tuluyan na siyang tinanggal ng TV5 sa morning newscast na Frontline sa umaga. Sinabi ng network na ang mga reklamong ito ay direktang nakaapekto sa kanyang kredibilidad at integridad bilang isang mamamahayag. Sa kabila ng mga dagok sa kanyang career sa media at negosyo, hindi doon nagtapos ang kwento ni Paulo Bediones. Ginamit niya ang bawat pagkakamali para maging mas maingat, lalo na pagdating sa mga legal na obligasyon at kontrata. Ngayon, mas kilala na siya bilang isang mentor at coach. Sa kanyang mga workshop, tinuturuan niya ang mga gustong maging host, news anchor, at pati na rin ang mga influencers. Ang kakaiba sa coaching ni Paulo ay ang konsepto ng radical honesty. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan mula sa rurok ng sikat hanggang sa pinakamababang punto ng kanyang buhay para magsilbing aral sa iba. Itinuturo niya kung paano maging matatag ang isipan at kung paano isuko ang pride para matuto sa mga maling desisyon. Pero noong 2024, muling naging maingay ang pangalan ni Paulo nang pasukin niya ang mundo ng politika. Naghain siya ng kandidatura bilang mayor ng San Nicolas, Ilocos Norte. Bilang pamangkin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naging madali ang landas na ito para sa kanya. Maraming kritiko ang bumatikos sa kanya at sinabing bahagi lang siya ng isang political dynasty. Kinwestiyon din ng marami ang kanyang residency o kung talaga bang nakatira siya sa nasabing lugar. Higit sa lahat, muling hinalukay ng publiko ang mga lumang iskandalo niya mula sa video noong 2014 hanggang sa issue ng sahod sa DepEd TV noong 2022. Ginamit ito ng kanyang mga kalaban para questionin ang kanyang kredibilidad sa paghawak ng pampublikong posisyon. Sa gitna ng batikos, hinarap ni Paulo ang mga isyong ito ng buong tapang. Sinabi niya na handa siyang magtrabaho ng husto para matupad ang mga pangarap ng kanyang mga kababayan sa San Nicolas. Gusto niyang maramdaman ng mga tao ang tunay na pagbabago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, sa huling desisyon ng mga botante, hindi pinalad si Paulo na manalo. Ang nagwagi sa halalang iyon ay si Edmar Vincent Bonoan. Bagamat hindi siya nagtagumpay sa politika, hindi ito naging dahilan para tumigil si Paulo sa paghahanap ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, makikita sa social media ang isang mas payapang bersyon ni Paulo Bediones. Malayo sa ingay ng kamera at kontrobersya, mas nakatuon ang kanyang atensyon sa pagiging isang hands-on dad kina Lara
at Avery. Dito natin makikita na sa likod ng mga headline at iskandalo, isa rin siyang ama na naghahanap ng katahimikan at simpleng kaligayahan. Aktibo pa rin siya bilang consultant at strategic partner sa iba't ibang BPO at food ventures habang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga life lessons tungkol sa mental resilience. Ang kwento ni Paulo Bediones ay isang malakas na paalala na ang ating nakaraan, gaano man ito kagulo, ay hindi dapat magdikta sa ating hinaharap. Pinatunayan niya na ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi ang dami ng beses na tayo nadapa, kundi ang kakayahan nating harapin ang ating mga kahinaan at bumangon muli ng mas matatag. Sa huli, siya ay nananatiling halimbawa ng isang taong sinusubukang gawing pundasyon ang mga sugat ng nakaraan para sa isang bagong yugto ng buhay. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Paulo, kaya mo rin bang harapin ang buong bansa pagkatapos ng napakaraming kontrobersya? O pipiliin mo na lang bang tuluyang maglaho? Sa tingin nyo, sapat na ba ang mga aral na ibinibigay niya ngayon para tuluyan na nating makalimutan ang kanyang mga naging pagkakamali? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.